Basahin po natin verses 31 to 38 ng sabay-sabay. Ready? Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Sumagot sila, kami ay mula sa lahi ni Abraham at kailanman hindi kami nalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? Pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Ang alipin ay hindi kabilang sa pamilya sa habang panahon. Subalit ang anak ay kabilang magpakailanman. Kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. Alam kong kayo'y mula sa lahi ni Abraham. Gayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat ayaw ninyong tanggapin ang aking turo. Ang nakita ko sa aking ama ang siya kong sinasabi sa inyo. At ang narinig ninyo sa inyong ama, ang siyang namang ginagawa ninyo. Maaari na po kayong umupo. So, alam niyo, maraming mga tao ngayon ang nagnanais ng freedom. Gusto nila maging free para sa kanilang sarili. You know, they will do anything just to get freedom. They don't want na may magsasabi sa kanila kung nang mali or hindi magsasabi sa kanila na hindi pwedeng gawin yan. Ayaw nila lang ganito because gusto nila ng freedom na kung saan malaya silang gawin kung anong gusto nila. So, they want freedom. Gusto nilang tanggalin ang mga moral restriction dahil nais nilang maging free. Gaya ng may mga tao ngayon na gusto nila ng immorality. Ang iba ay gusto nilang paniwalaan ang lies imbis na tanggapin ang katotohanan. And so, ang gusto nilang gawin lamang yung mga pinaniniwalaan nila kahit na mali. Because for them, ito ang tunay na freedom. Okay? So this morning, we will talk about true freedom. Tunay na kalayaan. That is the topic this morning, based from the Holy Scripture. So Jesus offered us true freedom. This freedom, it changes you from inside out. Mula sa puso palabas. That's why ito yung mas nakakahigit ito kaysa sa anumang kalayaan, uri ng kalayaan. Now, let's look at the context bago ang lahat. So, before na himay-himayin natin itong text na ito, yung setting dito, kung ating babalikan sa previous verses, dito sa chapter 8, we read na nagturo si Jesus sa temple, and after na ipahayag niya na siyang light of the world, and sabi niya, ang mga sumusunod sa kanya ay hindi nalalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay. So, pinahayag ni Jesus na siya ang Messiah na hinihintay ng Israel. But the Pharisees accused Jesus na siya ay false witness. So Jesus responded na mayroong tatlong dahilan kung bakit totoo ang kanyang patotoo. Number one, dahil siya ay mula sa langit. Kaya alam niya kung ano ang kanyang sinasabi. Pangalawa, siya at ang kanyang ama na nagpadala sa kanya ay in agreement, sumasang-ayon sa bawat isa. At inihayag niya kung anong sinabi ng ama. Now, pangatlo, nagpatotoo ang Diyos Ama tungkol kay Jesus. At sinabi sa kanila ni Jesus na sila ay mamamatay sa kanilang mga kasalanan, verse 24, maliban lang kung sila ay sasampalataya sa Kanya. Now, let's go sa verses na binasa natin ngayon. Himay-himayin natin. So, sa verses na binasa natin ngayon, ay may tatlong hakbang
in order to experience true freedom. Freedom na iniaalok ni Jesus. And so, ang una is, you need to recognize your condition. Kilalanin mo ang iyong kalagayan. Ang mga taong kausap ni Jesus dito, sa talatang binasa natin, akala nila na sila ay malaya. Sa verse 32, sinabi ni Jesus sa kanila in verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Verse 33, sumagot sila, kami mula sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naaalipin ni numan. Paano mo masasabing palalayain kami? So, they thought na sila ay malaya dahil sila ay galing sa lahi ni Abraham. Sa madaling salita, sinasabi nila na hindi ba nakipagtipan ng Diyos kay Abraham? Hindi ba pinili niya ang lahi ni Abraham, ang mga Israelita, kami, upang maging kanyang bayan? Hindi ba pinaburan sila ng Diyos, kami yan, na mga Israelita, ng higit sa lahat ng iba pang mga bansa sa mundo, at binigyan ng lahat ng uri ng spiritual na mga pribileyo na hindi tinatamasa ng ibang bansa? Kaya, paano mo kami matatawag na mga alipin? So, ito yung gusto nilang malaman kay Jesus. And so, Jesus explained to them sa verse 34, sinabi niya, pakatandaan ninyo, ang gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. Okay? Sa madaling salita, even though you thought na malaya ka, ngunit kung namumuhay ka sa kasalanan, then ikaw ay alipin, hindi ka malaya. Naintindihan po natin sinasabi ni Jesus? Sabi ni Jesus na sila ay alipin ng kasalanan. So, inihayag ni Jesus ang kanilang maling pananaw about sa freedom. Ang tunay na kalayaan na hindi tungkol sa iyong pinagmula na angkan o kung nagmula ka sa lahi ni Abraham, ito ay tungkol sa kung nagkaroon ka ba o hindi tanggap ng hindi nagkaroon ng kalayaan mula sa kasalanan. So like sa mga Jews, they thought na malaya sila. At ganito rin ang pag-iisip natin. We thought na malaya tayo. There's no need for freedom. Kasi we are set free. We are free na, malaya. Iniisip natin na dahil nabubuhay tayo sa isang society, community na kung saan dead malang ang kasalanan, then malaya tayo na mamuhay ng walang sinumang nagsasabi sa atin na tayo ay mali. At sa tingin natin na we thought na tayo ay malaya na. Isn't it? Yan ang iniisip ng maraming tao. True freedom ay walang nagsasabi sa iyo na mali ka o walang nagsasabi sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. So, but then, direktang sinabi ni Jesus na hindi tayo malaya. You know why? Back to the verse, sinabi ni Jesus, di ba? Sinabi ni Jesus, ang bawat isa na gumagawa ng kasalanan ay alipin ng kasalanan. There are a lot of people today, they thought na sila ay malaya. But the truth ay hindi po totoo na sila ay malaya. Alipin ng makasalanang desire na siyang nagahari sa kanilang buhay. May maraming mga tao ngayon, ang alipin ng kanyang desire ng higit, he desire for more power. Ang iba naman ay alipin ng desire na magkaroon ng maraming pera. Ang iba naman ay obsessed sa shape ng body. And so, palaging nasa salamin because they desire for beautiful body like others. So, naiinggit siya sa iba. And naalipin siya sa korte ng katawan ng iba, ganda ng iba. And she always think, sana ganyan din ako. Gusto kong ganyan din. Ang iba naman, alipin ng pornografiya, pagtingin sa malalaswang larawan. Ang iba naman ay pagnanais ng palaging pag-aangad ng mas mataas na katayuan sa buhay. Ang iba naman, alipin ng droga. Ang iba, alipin ng alak. Alipin ng bisyo. Ang iba naman, alipin ng pride. At marami pang mga bagay
na maaari nating bagitin kung ano-ano ang nag-alipin ng buhay ng tao. At kung hindi ka pa nagtitiwala kay Jesus, wala ka pang relasyon sa Kanya, then your life will continue to live na salungat palagi sa paraan na sinasabi sa iyo ni Jesus na dapat kang mamuhay. Then, ikaw ay slave. Hindi ka malaya. Hindi ka totoong malaya. Alipin, sabi ni Jesus, you are slaves of sin. So, ang mga kasalanang nagawa mo ay, this is evidence that you are a slave of sin, and unti-unti, nagiging alipin ka dahil patuloy mong ginagawa ito sa buhay mo. So, if you want to be set free, mula dito, ang unang hakbang is to admit na may problema ka. Kasi if you will deny na may problema ka, then hindi ka talaga makakalaya. Magpapatuloy ka sa buhay na alipin whatever na umaalipin sa iyong buhay. You should admit na may problema ka, na ikaw ay alipin ng isang kasalanan. Pagkatapos mong malaman na ikaw isang alipin ng isang bagay, the second thing na dapat na mangyari is to know the truth na mula kay Kristo. Ito yung pangalawang hakbang. At sinabi ni Jesus sa verse 32. Verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, you need to know the truth na kung saan mula kay Kristo ang katotohanan ng mabuting balita. This includes understanding na hindi ka lamang ay naalipin sa kasalanan, kundi wala ka ring magawa para iligtas ang iyong sarili. You are in prison. Nakakulong ka at kontrol ka ng kasalanan. At talagang wala kang magagawa tungkol sa bagay na ito kung sa pamamagitan na lamang ng iyong sariling lakas o ng sarili mong kakayahan. So you need a Savior. Kailangan mo ng tagapagligtas, and purihin ng Diyos na itong tagapagligtas na ito ay si Jesucristo. Gaya ng sinabi niya sa verse 36 tungkol sa kanyang sarili. Sabi niya, kung ang anak ang magpalaya sa inyo, kayo nga'y magiging tunay na malaya. So, tinanggap ni Jesus ang kaparusahan para sa iyong mga kasalanan noong siya ay namatay sa cross. So, ang bawat isa na kasalanan na nagawa natin ay ginawa natin laban sa banal na Diyos. At dahil dyan, ang bawat kasalanan ay karapat-dapat ng kaparusahan. Ngunit kinuha ni Jesus ang lahat ng parusang ito sa kanyang sarili at siya ang namatay sa cross dahil ganyan kanya kamahal. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. At ganyan siya kabait at kamaawain sa atin. So tinanggap niya ang lahat sa sarili niya para hindi ito mapunta sa iyo. So ikaw ay isang alipin, ngunit binili niya ang iyong kalayaan sa pamagitan ng kanyang dugo. And after that, ay sinugurado niya ang iyong kalayaan nang siya ay muling nabuhay mula sa mga patay. And mararanasan mong kalayaan ito if you will come to Him and trust Him na siya lamang ang makakatulong sa iyo. Wala nang iba pa. Only si Jesus Christ. But hindi lamang nag-offer si Jesus ng kalayaan mula sa mga kaparusahan ng kasalanan so that hindi ikaw ang magdusa, so that hindi ka mapahamak, hindi ikaw ang tumanggap ng kaparusahan. Hindi lamang yan ang ino-offer niya, ang kalayaan mula sa kaparusahan ng ating mga kasalanan. Nag-offer din siya sa atin ng kapangyarihan para mapagtagumpayan ang kasalanan. At ginagawa niya ito sa pamagitan ng pagbabago sa atin, pag-change sa atin from inside. Mula sa loob, palabas. And ginawa niya tayong bagong nilalang. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Sabi ni Paul, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So, kung nakipag-isa ka na kay Kristo, kung na kay Kristo ka na, then you are a new creation.
bagong nilalang. May mga pagbabago na sa buhay mo. Sa madaling salita, if you are in Christ. At bilang mga bagong nilalang, mayroon tayong kakayahan na maging malaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. And now, you're able to live para sa Panginoon, na nakakalugod sa Panginoon. At ito po yung tunay na kalayaan. And so, ito ay napakahalaga na dapat na matanggap mo sa iyong buhay. True freedom ay ang pamumuhay ng ayon sa salita ni Jesus. Ito ay hindi kalayaan mula sa natanggalin ang mga restriction. Ito ay isang kalayaan upang tanggapin ang tamang restriction. Let me give you an example. For example, ang isda ay nakakakuha ng oxygen mula sa tubig. Tama, mali? Nakakakuha ng oxygen ang isda mula sa tubig at hindi sa hangin. Malaya lamang ang isda kung ito ay nasa tubig. But, kung ilalagay mo ang isda sa tuyong lupa, it will survive ng ilang minuto siguro or seconds. But sooner or later, anong mangyayari sa isda? Kahit mabuhay pa siya ng ilang sandali, anong mangyayari? Hindi pa rin ito magtatagal. Mamamatay ang isda. Mamamatay ang isda kung hindi natin igagalang ang katotohanan na by nature na dapat na nasa tubig ang isda. Tama? Same thing sa maraming bahagi ng buhay ng tao. Ang kalayaan ay hindi ang pagtanggal sa mga restrictions, kundi ang pagkakaroon ng mga tamang restrictions. Kaya, tamang restriction, ito yung magpapalaya sa atin. Kaya, ang isang isda ay hindi malaya kung sa lupa ito ilalagay. We know na mamamatay ito. So, the only way para maging malaya ang isda, malayang mabuhay at makagalaw at maging masaya, ay kung nililimitahan nito ang sarili sa tubig. At sa parehong parahan, kung gusto nating maging malaya, kailangan nating yakapin ang mga tamang limitasyon. At ang mga limitasyong ito ay ibinigay sa atin sa mga pahina sa Biblia. Sinasabi sa atin ito, yan, hindi yan makakatulong sa iyo, yan, delikado sa iyo. Naintindihan ninyo? Sinasabi sa atin ni Jesus kung paano mamuhay at kung gagawin natin ito, then He will guide you sa landas ng tunay na kalayaan. Ganyan tayo pinalaya ng katotohanan, and the truth will set you free. Amen? So, upang maging malaya, kailangan na maghari si Jesus sa buhay natin. Ipapahamak ka lamang ng kasalanan. Sisirain lamang itong buhay mo. Ngunit kay Jesus, mamahalin ka niya, ipapakita niya sa iyo kung paano maging tunay na malaya. Ang kanyang kalayaan na ini-offer sa iyo ay ang tunay na magpapalaya sa iyo. Now, pangatlo, ito yung magdadala sa atin sa ikatlong hakbang para maranasan ang kalayaang inialok ni Jesus. Hindi lamang na kailangan mong kilalanin ang iyong kalagayan na kung saan you're a slave of sin at malaman ang katotohanan mula sa kay Kristo, mula katotohanan sa mabuting balita. Pangatlo, kailangan mong manatili sa salita ni Kristo. Verse 31, tingnan nyo. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Sa isang translation ng Tagalog, ang sinabi, which is tugma sa English translation yung word, kung kayo'y magsisipanatili sa aking salita. So, hindi dapat na you profess na you just profess about your faith kay Jesus, and you profess na tinanggap natin siya na siyang paraan tungo sa tunay na kalayaan, kundi dapat, sabi dito ni Jesus, kailangan natin rin manatili sa kanyang salita, sa kanyang teaching. Maraming mga tao, karamihan sa mga taong kausap ni Jesus dito, hindi ito ginawa. Naniwala sila, pero hindi sila nag-abide, ng patuloy, nagsipanatili. So, kung babalikan natin sa verse 30, tingnan nyo sa verse 30. Maraming nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. So,
Looks good. Looks beautiful, di ba? Na mukhang ito isang positibong bagay. And then, verse 31, notice with me sa verse 31. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. So, parang tunay na silang mga Kristiyano. Ngunit, sa second part ng verse 31, dito ay nag-start na tayo, nagsisimula na ang makakuha tayo ng isang sign tungkol sa kanilang pananampalataya na maaaring kulang. Nakita ni Jesus na kailangan bigyan sila ng babala at sabi niya, kung mananatili kayo sa aking salita, kayo ay tunay na mga alagad ko. So basically, sinasabi niya, okay, you profess that you are my disciple, you profess na naniniwala ka sa akin, sinasabi mo that you believe, ngunit kung talagang naniniwala ka sa akin, ay mananatili ka sa aking salita. You will abide in my word. So, sinabihan sila ni Jesus kung paano sila magiging malaya. Sumugod sila na hindi nila kailangan ng freedom mula sa Kanya dahil malaya na sila. After this, ay tinawag sila ni Jesus na mga alipin ng kasalanan. At sa mga following verses, mababasa natin na sinabihan sila ni Jesus na mga anak kayo ng dyablo. So, intense na to, grabe na to, matindi na. Ngunit, this is the point. Hindi dahil, this is the point, church, hindi dahil sa isang tayo na nagpo-profess, sinasabi niya na disciple siya ni Kristo, ay nangangahulugan na sila ay tunay ng mga disipulo ni Kristo. Maliban sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa Kanya, kailangan din nila, ano sabi ni Jesus dito? Manatili sa Kanya. Manatili sa Kanyang mga salita. At dapat alam po natin ito na. Alam na natin ito dapat. Dahil we know na dati marami tayo. Marami ang nagsisimba. At marami sa kanila ay nag-profess, nagsabi na sumasampalataya sila sa Diyos. Ngunit marami pa rin sad to say and sad to know na pinili pa rin nilang bumalik sa dati nilang buhay, sa paraan ng kanilang pamumuhay. Sa pangaral natin, we always make sure that they understand about the gospel. And iniimbitahan natin sila na magpahayag ng kanilang pagsisisi at pananampalataya kay Jesus. And marami sa mga taong ito, so, na marami, mga nakasama natin, marami sa kanila nag-profess ng kanilang pananampalataya at nagsabi na sila ay nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. They stayed with us for many years, months, but sad to say and to know na sila pinili nilang bumalik sa dating paraan ng kanilang pamumuhay. Hindi nila sinapuso ang mga salita ni Jesus. At dito sa binasa natin, sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananatili sa aking salita, kayo ay tunay na aking mga alagad. Kaya sa palagay ko, I think it's reasonable to us minsan kung ang mga taong bumalik, itong mga taong bumalik sa dati nilang buhay ay kung sila ba ay tunay na ligtas. Tunay ba sila na saved? Mahirap pakinggan po. Mahirap mang pakinggan, ngunit marami sa inyo may mga kilala na mga taong they say na sila ay Kristiyano and they say na they experience changes sa kanilang buhay, pagbabago, transformation. But the truth is, hindi sila nananatili sa salita ng Diyos. Hindi nila sinusunod ang salita ng Diyos. Marahil ang mga taong ito ay nasa iyong maybe this part of your family, or maybe this is your friend, or mga close sa iyong mga close na mga tao sa iyong buhay. Posible ba talaga na hindi sila tunay na ligtas? Napakahirap na tanong. At we need to remember na hindi natin nakikita ang kanilang puso. Ang Diyos na nakakaalam. Hindi natin masasabi na kung ligtas ba o hindi ang isang tao. With one thing for sure, one thing na alam ko, naiintindihan ko, may tinuturo sa Scripture. Makikita natin hindi lang sa verse 31, kundi sa lahat ng bahagi ng New Testament. And I will give you some of many verses na kung saan makikita natin ang itinuro ni Jesus dito sa verse 31. For example, sa Matthew chapter 10, verse 22, sinabi ni Jesus,
Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Matthew chapter 24, verses 12 and 13. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Warning po. Kung nanlalamig ng pag-ibig mo sa Panginoon, huwag mong hayaan. Sinabi dito, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. John chapter 15 verse 6, ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, ihahagis sa apoy at nasusunog. So again, the word, ang hindi nananatili sa akin. Colossians chapter 1 verses 22 and 23, sinabi ni Paul, ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay ay pinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay mahirap niya nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Ang salitang subalit, dito sa binasa natin ay mahalagang salita. Sinabi dito, subalit kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot ng magandang balita na inyong narinig. So, alam nyo, ang pabago-bagong pananampalataya ay hindi nagliligtas. Kailangan na maging steady, maging firm ang inyong pananampalataya sa Panginoon. Kailangan mong manatili sa salita ni Jesus. If you will do this, then saka ka pa lamang magkakaroon ng true freedom. Magiging malaya ka. If you will abide sa salita ni Jesus, mananatili sa kanyang salita. So, kailangan natin na ipagkatiwala ang ating sarili na sa kanya na kung saan we have a desire, we want to obey ang kanyang mga salita and papahintulutan mo siya sa buhay mo na maghari. Saka ka pa lamang magkakaroon ng tunay na kalayaan. Marahil, this morning, you realize that there's sin, something na uri ng kasalanan na kumukontrol sa iyong buhay, sa iyong sarili. It will make you miserable. Church, beloved, gagawin ka nitong miserable. Masasaktan ka lamang at hindi ka masisiyahan, hindi ka masasatisfy. And magiging walang meaning ang buhay mo, walang purpose ang buhay mo, walang kabuluhan. Yan ang ginagawa ng kasalanan. And perhaps, na-realize mo na kahit anong pagsusumikap mo, eh hindi ka nakakawala sa kasalanan na iyan, mayroon akong magandang balita para sa iyo. Magagawa ni Jesus para sa iyo ang hindi mo magagawa para sa iyong sarili. Jesus can do it. What you cannot do for yourself. Maaari kanyang palayain mula sa shame, nakakahiyaman, pero He can set you free from that shame at fear na nariyan sa buhay mo. Mapapalaya ka sa anumang, He can set you free sa bisyo na meron ka. Perhaps sa alak, sugal, I hope no one is addicted sa sugal, alak, or whatever na bisyo, or perhaps pornography, or perhaps sa immoral na buhay. He can set you free sa maruming buhay, mula sa maruming buhay. But it all start sa iyong pagharap sa napakahirap na katotohanan na ikaw ay alipin ng kasalanan. You have to admit first na ikaw ay alipin ng kasalanan. Kung wala kang Jesus, kung hindi ka saved, then you are a slave ng kasalanan. Gaya ng sino mang addict sa isang bagay, addict sa bisyo, sisirain ka ng kasalanan. Sisirain niya ang buhay mo. Sisirain niya ang iyong relasyon sa Diyos. But Jesus can help you. He can save you. True freedom ay nagbumula kay Hesus Kristo.
So, you have to believe sa kanyang kapangyarihan na kaya kanyang palayain mula sa tanikala ng kasalanan, and He can bring you into spiritual freedom. Now, let me finish 3 things ng tunay na kalayaan. Number 1, kilalanin ang iyong kalagayan. You have to admit na may problema ka. You have to admit na naalipin ka sa isang uri ng kasalanan. Because if you will not admit, mahirap kang mapalaya, kapatid. Mahirap kang makawala kung hindi mo aaminin ang iyong kasalanan. Magpapatuloy ka lamang. And kasalanan palaging it makes you guilty. Makes you na palaging it limits ang pwede mong magawa para sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil kasalanan palagi, nandyan pa, hindi ka pa nakakalaya. Admit, may problema. You have to admit na may problema ka. Naalipin ka sa isang uri ng kasalanan. Pangalawa, know the truth. Ang katotohanan ng mabuting balita that Jesus died for you and He rose on the 3rd day para hindi ka lamang mapalaya sa kaparusahan ng kasalanan, kundi magkaroon ng kapangyarihan na makalaya o kontrolin ng kasalanan sa pamamagitan ng kanyang tulong, biyaya, at banal na Espiritu. Ang katotohanan nito ang magpapalaya sa iyo. Sabi ni Jesus, and the truth will set you free. And thirdly, manatili po tayo sa kanyang mga salita. Magpatuloy sa pananampalataya sa kanyang mga salita, magpatuloy sa pagsunod sa kanyang mga salita. Again, hindi ibig sabihin na nagpo-profess ka na Kristiyano ka ay tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay nananatili sa salita ni Jesucristo. Nagpapatuloy sa kanyang salita, pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga salita. Amen? Let's pray. Panginoon, kami lumalapit sa iyo ng may mga pusong bukas para sa iyong salita. Gaya ng itinuro sa amin, Jesus, tinuro mo sa amin, Panginoon, tulungan mo kaming manatili sa iyong katotohanan upang kami maging tunay na mga alagad mo. Tulungan mo kami na panghawakan ng iyong mga turo at sa pamamagitan nito, palayain mo kami mula sa pagkaalipin ng kasalanan at kasinungalingan. Panginoon, hinaangad namin ang kalayaan na tanging ang iyong katotohanan ang makapagdadala sa aming buhay. Lord, tulungan mo kaming maunawaan na gaya ng sinabi ni Jesus, na if the Son set you free, then you are set free. You are free indeed. Pinalaya mo na kami. Salamat po. Sinasampalatayanan namin ito. Huwag nawa naming baliwalain ang kalayaan ito, kundi sa aming buhay, na kung saan na dapat na makita ang iyong pag-ibig at ang katotohanan. Tulungan mo kami na may bahagi namin rin sa ibang landas tungo sa tunay na kalayaan, na sa pamamagitan lamang ng pagkilala at pagtanggap kay Jesus sa buhay namin. Salamat po sa biyaya mo na ipinagkaloob sa amin. Purihin ka. Kami ay nananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.